Welcome po ulit mga kasabong sa bagong episode natin ngayon. Mahalaga po pag-uusapan natin ngayon dahil ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa kung paano mag-umpisa na maganda sa pagpasok sa game fowl business o yung pangangalaga ng mga manok panabo kasama na po yung breeding para po sa mga small scale breeders kasama na rin po yung mga backyard racers. Alam naman po natin lahat na nanumbalik na po ang lakas ng industriya ng sabong sa atin sa Pilipinas. At hindi po kaila na marami po talagang gusto pumasok sa ganitong klaseng negosyo. Hindi po biro talaga ang game fowl business. Unang-una po para makapasok ka sa negosyo nito, kailangan ka maging competitive o yung sabihin yung mga magiging alaga mo ay pumaparehas sa karamihan ng mga nag-aalaga rin na magagaling at may mga record na sa larangan ng sabong. So kung mag-uumpisa ka, talagang kailangan mo ng tamang karunungan, tiyaga at siyempre po yung lugar, kapital, at kasama na rin po yung panahon. Alam din po natin lahat na mahirap talagang sumabay doon sa mga malalaking farms na matagal lang nagmamanok at kilala na sa larangan ng sabong. Sa episode po natin mga kasabong ay magtuturo po ako sa inyo ng isang paraan na lalo na po sa mga small scale breeders na kung paano mag-umpisa nang hindi tayo gagastos masyado ng malaki at hindi tayo maiinip at maaaring maging tayong competitive kahit sa mga kilala at mga big time breeders. Kadalasan po, ang sistema lalo na po sa mga small scale breeders ay nag-iipon sila ng sapat na halaga para makabili ng mga trios o breeding pairs na magagandang linyada sa mga kilalang mga farms. Alam naman po natin na hindi po biro ang mga halaga nito. No? Minsan ang trios po nag-average po yan sa 40,000 hanggang 70,000 pataas o minsan mas mahigit pa kung talagang kilalang breeder ang panggagalingan. At siyempre po, kailangan po kayo mag-ipon ng kapital para makabili ng trios o mga breeding pairs na ito. Dito po, pag nag-umpisa kayo na gamit ang mga trios o ang mga pairs, matagal pong panahon ang gugugulin nyo bago pa kayo magkaroon ng sisiw. Marami pa pong pwedeng mangyari. At siyempre po, hindi kayo nakakasiguro kung itong mga nabili nyo na napakamahal ay biglang tamaan ng sakit at mamatay agad at talo na kayo agad. Unang-una po, kung small scale breeder kayo, ay huwag kayo papasok agad sa pag-produce o pagpapalabas ng mga breeding materials. Huwag nyo po targetin agad yun. Ang targetin nyo yung magkaroon kayo ng mga battle crosses o yung mga panlaban. Ito po inyong gagamitin sa umpisa, pagbenta o sariling gamit. Ang may papayo po sa inyo mga kasabong is yung naipon yung pera, imbis na ibili po natin ng mga mahal na breeding trios o pairs, ay ang bibili po natin ay mga sisiw na galing din sa mga kilalang farm. At bibili po tayo ng mga sisiw na nagkakaedad ng mga 1 buwan o hanggang 2 buwan. At pwede po tayong bumili ng mga hanggang 20 piraso sa isang farm. Lagay na natin na makapakiusap tayo na makabili ng 12 lalaki at 8 babae kung papayag sila magbigay ng ganung karaming babae. At yun po ang gagawin natin. Dito po ay pipili tayo ng 2 magagaling na farms o yung mga kilalang farms na alam natin na nagpapadalo at magaganda ang mga linyada. Uunahan ko na po kayo na hindi po lahat ng farms ay nagbebenta ng sisiw. Pero may mga season na minsan overproduction, mayroong nagbebenta talaga ng mga sisiw at meron din po talagang farms na naglalabas ng mga sisiw. Mabalik naman po tayo sa pagbili ng sisiw. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, napipisil nyo yung farm ng yung Air Assault, yung sa mga Ampil Brothers na alam natin naglalabas ng mga galing na mga battle crosses at mga panlaban. So, kilala sila sa mga yellow-legged hatch at sa mga kelso nila. No? So, kung bibili po tayo, ang hahanapin natin ng mga sisiw, yung two-way cross. Maghahanap tayo ng bibili tayo ng mga sisiw na sa kanila na two-way cross, yung cross ng yellow-legged hatch at saka ng kelso. So kung makakabili tayo sa kanila ng mga 20 piraso, lagay na natin mga 12 lalaki o at saka 8 babaeng makuha natin, yun ang pag-uumpisa natin palakihin at alagaan na maayos. At ganun din po, bibili tayo sa isang farm pa. For example, napipisil natin bumili ng mga sweater roundheads na two-way cross. Example naman, isang magandang mag-produce na mga ganyan, yung kaibigan natin na
si Sir Christopher Chu ng ARC Game Farm. Siya po ay nagpo-produce ng mga Golden Boy sweaters at saka mga Gary Gilliam Roundheads. So, dalawang farm po yung pagpipilian nyo. So, bibili kayo ng dalawang po dito na sisiw sa Era Salt Farm. Tapos, bibili kayo ng dalawang po sisiw dito sa ARC. Yung kabila, two-way cross na Yellow-Legged Hatch at Kelso. Dito sa isa, Golden Boy sweater at saka Gary Gilliam Roundheads. Yan po ang pagsasabayin yung palakihin. So meron po kayong lalabas na 4 na pong sisiw na sabay-sabay na papalakihin. Kapag ginawa po natin ito, magiging double purpose po ito. Kapag napalaki natin na maayos, yung mga lalaki, pwede natin gawin yung iba doon, pwede natin gawin sariling panlaban, pwedeng ibenta, pwedeng ipafinance. Meron na agad tayong mga manok na naka-ready na. Yung imbis na magpapalahi pa tayo, matagal pa at hindi pa natin sigurado kung makakabuo tayo. Dito po meron na tayong ready na panggamit. At ang isang purpose po ay itong mga lalaki at mga babae ito pwede natin gamitin palahi. So kung nakabili tayo ng two-way cross sa isang farm at two-way cross sa isang farm, paglalahiin po natin, huwag po tayo magpapalahi ng galing sa isang farm. Tandaan niyo po yun na huwag po kayo magpapalahi ng mga manok na galing sa isang farm sa umpisa. Siguro later on, pag-establish na kayo at gusto nyo gumawa ng sarili nyong linyada, pwede na kayo mag-inbreeding sa yung mga manok na galing sa isang farm. Pero itong mga suggestion ko sa umpisa, yung napili nyo pong mga sisiw galing sa Farm A at mga sisiw sa galing sa Farm B, ay paghahaluin po natin yan. Yan po ang i-breed natin. For example, yung mga nakapili kayo ng mga pwedeng gamitin ng mga broodcock dito sa Farm A, yun po i-cross natin sa mga magagandang napili nyo ng mga babae dito sa Farm B. Ganun din po sa kabila. Yung napili nyo ng magagandang lalaki doon sa Farm B, i-cross po natin doon sa mga magagandang napili nyo ng mga babae sa Farm A. So, mag-cross po tayo ng dalawang two-way cross. Yung two-way cross nyo sa Farm A at two-way cross sa Farm B, i-cross po niya, magkakaroon po kayo ng four-way cross. At ito po yung mas maganda, lalo na pagdating sa mga panlaban. At mataas po ang bigo nito at marami pong talent ang lalabas dito. Dahil nagkakaroon po sila ng linyada na 1/4 Yellow-Legged Hatch, 1/4 Kelso, 1/4 Golden Boy sweater at 1/4 na Gary Gilliam Roundhead. Isipin nyo lang po yung mix na yan, maganda sigurado lalabas. At sa sinabi kong mixture na to, hindi tayo lalayo sa kulay kasi halos puro pula po ito. Wala po halos lalabas dito ng mga ibang kulay. Ito po ay straight solid lines no, na mga pula. So maganda po ang resulta ng mga lalabas dito. Gusto ko po rin ipaalala sa inyo na hindi po lahat ng farm naglalabas ng mga babae kahit pasisiw. No? Meron talagang mga mahigpit na mga farms na hindi naglalabas ng mga babae. Pero meron din naman po mga farms na nagbibigay din. No? Nagko-consider din na magpalabas ng konti o nasa pakiusap naman po. Lahat naman po yan nadadaan sa pakiusap. Kaya kung mamimili po tayo ng mga farm na bibilan ng sisiw, piliin po natin yung mga kahit papaano ay magbibigay ng pagmangilan-ngilan ng mga babae na mga sisiw. Sa ganitong paraan po na itinuro ko sa inyo, ay mas mabilis kayo makakapagparami agad ng mga manok at hindi kayo maiinip dahil meron na kayo agad na inaalagaan at pinapalaki. Hindi kamukha nang nagpapalahi kayo na dadaan pa kayo sa itlog, hindi pa kayo sigurado kung mapipisa, hindi pa kayo sigurado kung maganda lalabas. Dito po ay hindi kayo maiinip at manok na agad after ilang buwan. At kung ito po nabili nyo sa magagandang mga farms na kilala, kahit na po small scale breeders kayo, sigurado po kayo na yung mga manok na pinapalaki nyo ay may talagang mga angkin na talento at galing dahil galing po ito sa mga kilalang breeders. Tuloy-tuloy nyo lang po ang pagpapalahi ng mga four-way crosses na ito at tatandaan nyo po yung mga pamilya na nagpapadalo. At yun po ay ang mga gagamitin nyo at itutuloy nyo ng mga linyada. At yung pong napansin nyo na hirap manalo, pwede nyo na pong itigil ang pagpares o pagpalahi sa kanila. Basta't lagi nyo po tatandaan kung sino po yung mga nagpapanalo linyada, yun po ang itutuloy nyo. At gamitin nyo sa sariling gamit, pang finance o pang benta. At later on, kung talagang napipisil nyo na mag-breed mag-inbreeding, mag-produce sa sariling linyada o mga gumawa ng mga purebreds, pang sariling gamit man o pang benta, pwede nyo nang gawin. At ipapaalala ko rin po sa inyo na ang mga sisiw na mabibili nyo kahit pagaling sa mga kilalang farms, meron po sila mga basic na bakuna
Pero marami pa pong bakuna na dapat ibigay, no? Kagaya ng mga later on, pag magbibigay kayo ng mga sa fowl pox, importante po yung bulutong. Malakas po makadamage siya ng mga alaga, no? Meron po yung marami pang klaseng bakuna na napag-usapan na natin sa mga nakarang episode natin. So kapag nakabili po kayo ng mga sisiw, hindi po ganun kadali na basta-basta lang lalaki sila ng malusog. Kailangan po na suporta ng mga magandang pagkain at mga mapagkatiwala ang mga gamot. Lalo na po yung mga sa akin, sa farm po, ang ginagamit po namin na prevention na para sa mga sakit na maaaring dumapo sa kanila, ito pong Respirax ng Mad Science, ginagamit po namin talaga yan. At subok na po yan. At pagdating naman po sa mga regular na mga hinahalo sa tubig nila, na intermittent, salit-salit sa Respirax, at saka sa regular na tubig, yun naman pong yung Set Pro 4 na complete formula na ginagamit namin pampalusog ng mga sisiw, para masiguro po natin ang paglaki nila na hindi sila mababansot, hindi sila magkakaroon ng mga sakit na maaaring ika-reject nila. Kailangan po suportado po sila ng magandang pagkain at magandang mga gamot hanggang dumating sa mga edad na medyo matibay-tibay na sila at pwede na talagang maasahan, pwedeng ibenta na or pwedeng ilaban na at maaaring bandang huli, pwedeng gamitin pampalahi. Doon naman po sa pagbili ng mga sisiw, ay ipinapayo ko po sana na kung maaari, puntahan nyo po mismo doon sa farm at makausap nyo yung namamahala doon o kahit na yung nandun yung may-ari para makasiguro po kayo na yung mga sisiw doon talaga galing sa farm na yun. Kasi po alam nyo na sa panahon ngayon, marami pong nanloloko na kung papadaanin nyo lang sa mga deliver at hindi naman kayo sigurado na yun ang kausap nyo, mahirap na dahil gagastos po kayo dyan eh. Malaking pera din po ang halaga ng mga yan. So ang payo ko po, kung bibili kayo, pumunta po kayo at bigyan nyo ng konting panahon at sadyain nyo po yung lugar na pagkukuhanan nyo ng mga sisiw. Pinapaalala ko rin po, yung mga nabanggit kong linyada kanina, ay example lang po yun. No? Hindi naman po necessarily na ganung klaseng linyada ang bibili nyo. Depende po yun sa mga manok o yung mga bloodlines na napipisil nyo at saka kung sino yung mga idol nyo, yung mga paborito nyong breeders. So nasa sa inyo po yun. Basta ang papaalala ko lang po sa inyo, pag bibili kayo sa isang farm, halimbawa farm A, kasi po dalawang farm ang pinag-uusapan natin, dalawa lang, huwag kayo bibili sa tatlong farm, dalawa lang ang pag-umpisa nyo. For example, farm A, bumili kayo ng two-way cross. Doon, tapos sa farm B, bumili kayo ng two-way cross din. Yun po yung gagamitin nyo para magkaroon ng four-way cross. So huwag po kayo bibili ng three-way cross, kasi masyado na po maraming linyada yun. So doon lang po kayo sa two-way cross sa bawat farm. At nasa sa inyo na po yung kung anong klaseng linyada ang gusto nyo. At pinapayo ko rin po na gumamit po kayo ng mga solid lines na magpuproduce ng mga parehong kulay. Huwag po kayo masyado mag-mix na iba-ibang kulay para po kung hindi kayo labasan ng off-colors. Pero kung mahilig po kayo sa off-colors, pwede nyo po gawin yan. Pero mas maganda po talaga yung mga lalabas ng mga manok nyo, yung uniformado, yung kulay. Kung pula, kung talisain, mayahin, alimbiyugin, puti, o maging bulik. So huwag po kayo mag-cross masyado ng yung malayong kulay. Later on, pakikinabangan nyo dahil magiging uniform yung mga manok nyo sa inyong farm. Kahit maliit lang yung farm nyo, basta't maganda tingnan dahil halos pare-pareho ang itsura, hindi sila matatawag na chop suey. Sa napapansin ko po mga sabong, palakas talaga ang industriya ng sabong. Kaya po yung mga nagbabalak na mag-umpisang pumasok sa game fowl business, lalo na po yung mga galing sa abroad na gusto nang bumalik sa atin at magtayo ng kahit na maliit lang na farm, subukan nyo po itong paraan na sinasuggest ko po dito sa episode natin na ito. Dahil dito po, sinisiguro ko po sa inyo na hindi po kayo maiinip dahil malalaki na po alaga nyo, mabilis po ang turnover, mabilis po kayo magkakaroon ng mga binatilyo, mga panlaban na agad o pwede na gamitin sa stag. Pag napalaki nyo, ilang buwan lang at magkakaroon din po kayo ng mga dumalagang pwedeng palahian. Sa ganitong paraan, yung pong maliit na kapital nyo na hindi kasi laki talaga nung kung sasadyain yung pumasok sa larangan ng sabong na bibili ng mga trios, ng mga mahal na mga breeding pairs, mas matutuwa po kayo sa ganitong pamamaraan. Maraming salamat muli mga sabong sa pagpanood ng episode natin ngayon. At huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Game Fowl TV sa YouTube. At para naman po sa mga gusto magtanong, pwede naman kayo pumunta doon sa AG Game Fowl Facebook page natin.